What's up mga lods? This is Master Renz and welcome back to my channel. So sa video ito, mga tayo kay Goosebumps Top 5. Mga tayo Coach Top Baldwin Minuto habang ini-interview. So make sure, subscribe Goosebumps Top 5. So without further ado, let's go sa go. Ang mga videong inyong matutunghayan ay Let's para go, lamang Goosebumps sa mga Top 5. taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Office Horror. Nitong Mayo ngayong taon, nagtatrabaho si C bilang office worker kasama ang isa pang employee ng kumpanya. Medyo bata pa ang gabi noon dahil mag-aalas 7 pa lang nung oras na yun. Habang abala siya sa kanyang tungkulin ay tumayo muna ang kasamahan niya at nagpunta sa kabilang desk para tignan ang report. Nang tignan din ni C ang report, ito ang nangyari. Jane Rose. Pinaan mo ito kayo, eh? Ha? Saan ka na? Ay, gumalaw. Ano? Nagulat na lang ang dalawa nang bigla Paano nangyari yun? na lang gumalaw ang upuang gamit ng kanyang katrabaho. Makikita mong bahagya pa nga nitong naiangat ang lamesa dahil sa lakas ng paggalaw nito. Napatingin na lang sila sa silya matapos nun ay napatakbo na sila palabas ng opisina. Bukod nga doon ay may napansin din ng ibang viewers. Bukod sa paggalaw ng silya ay makikita mo ding nawala ang window na gamit ng kasamahan niya sa monitor nito. Kung gumalaw man ang upuan at nagalaw ang mouse at cursor sa screen, hindi naman dapat basta-basta magka-close Ano ang nga window yung nito. Not unless may nag-click sa mouse na gamit ng katrabaho niya. Matapos nga nang nangyari sa kanila, nakalipas lang ang 7 minuto ay muling bumalik si C sa office nila para isara ang mga importanteng ginawa nila. Nagmamadali na siyang umuwi at makikita mong dala na niya ang mga gamit niya. Maririnig mo nang nanghihingi pa ng pasensya si C kung anong naistorbo nila. May pasensya ka na o nagalit ka namin? Ah! Takot yun eh. Sobrang takot kaya ganyan. Hey! Ano nangyari? Dahil sa naranasan niya ay nagkagulatan pa nga ang magkasama. Ang gulat pa. So, ano sa tingin niyo ang dahilan kung bakit gumalaw ang upuan? Comment nyo na lang, bakit nga kaya gumalaw talaga? May multo nga ba? Or baka may ibang paliwanag dyan? Comment nyo na lang po. At nag-close ang window sa monitor. May multo nga ba sa office nila? O maaaring may mas logical na explanation sa nangyari? In the yard. In the yard. Si SMB Bozel, isang gamer at content creator ay nagsimulang i-post sa social media ang highlight reels sa laro niya. Makikita mo sa account niya na ang karaniwang content niya ay may kinalaman sa workout, fishing at gaming. Pero nito lang June 6, ito lang ang natatanging post niya na may kinalaman sa paranormal. So, panoorin natin ha. Ang nakunan ng kanyang Hindi ito CCTV. nagpaparanormal. Gamer to. Or ay no. Nakita mo ba yon? Tignang mabuti ang puting bagay na bigla Ay, na no. lang Ano lumabas kaya yan? sa likod ng dalawang kotse. Makikita mo ang parang usok na nabuo na parang katawan ng tao. Ito ay palundag-lundag lang at paikot-ikot sa backyard niya. Parang nga daw itong kaluluwa ng bata na naglalaro ng hopscotch. May pagka-transparent ito at kakaiba din ang kilos nito.
Hindi mo din masasabi na insekto to dahil may mga nagliliparan ding mga insekto sa harapan ng camera at iba ang rehistro ng mga ito sa camera. Nang ma-activate ang night vision ng camera ay makikita mong andun pa din ang figura. Makikita mo pa din ang paggalaw nito hanggang sa unti-unti na itong maglaho. Walang ibinigay na konteksto si Bozel sa nakunan niya pero ito nga daw ay nagdala ng kaba sa kanya. Multo nga ba ang na-capture ng CCTV niya? Kaluluwa ba to ng batang naglalaro? Ikaw na ang bahalang magpasya. Years apart. Ang bahay na to sa bansang Mexico ay puno nga ng mga multo at mga bagay na hindi nila maipaliwanag. Naniniwala ang mga lokal na haunted ang bahay at marami na nga daw sa umupa sa bahay na to ngunit mabilis ding nababakante dahil sa mga kababalaghang nangyayari dito. Isang gabi, napadaan ang dalawang magkaibigan sa bahay nang makita nila to. Oy, ang bilis. Lo grabé justo. May dumalo. Ayun na. Bolo pa. Sa loob ng bahay, makikita mo ang pabalik-balik na paggalaw ng anino. Hindi nga normal ang bilis nito para sa normal na tao. Normal occurrence na nga daw to at lagi na nga lang daw nakikita ang anino na yon sa bahay. Ano yun? Kung tao yun, ano yung ginagawa niya dyan? Rollerblades or nag-skateboard. Tuwing gabi, coincidentally, isa ding lalaki ang napadaan sa bahay na yon at napansin din ito ang napansin ng mga babae sa unang video. Ang pinagkaiba lang, ibang taon ang pagitan ng dalawang video. May iba naman to. Ayan ako. Mira, Oh, ayun nyo. paso, mira. ¿Ah? Mira. Mira. Ay, si Paro, mira. Ahí está parado, Oh, eh. buminto. Mira Buminto que. sa bintana. Ángel, Paro, ay, mira. Ángel, mira, está parado ahí, mira. Nakatayo na oh. Mira si negro que está ahí. Ay, si Paro, mira. Kanina, dalawang babae ang kumukuha. Ito, sa ibang taon naman to. Luma to. Mga lalaki naman. Fíjate, se mueve, mira. Ahí está parado, mira. Mira ese negro que está. De lo de ahí, Ángel. Ahí está parado, ahí. Ahí quedó parado, mira. Ahí se mueve, mira. Acércame más, acércame. Mira, lo negro ese que está ahí. Ahí ese. ¿Ah? ¿Así el techo? Mira. Tulad nga Ano sa ayun? naunang video, makikita mo din ang shadow figure moving back and forth. Pero unlike sa nauna, nang Puminto sa gitna mapansin ng anino ang lalaking nagre-record, nagdahan-dahan din ito ng kilos at parang tinignan din sila nito. Parang aware nga ito sa ginagawa ng lalaking nagve-video. Ngunit ilang sandali lamang matapos itong huminto sa paggalaw, bumalik ito sa dati nitong ginagawa. Kapansin-pansin din ang bilis ng kilos nito. From standing upright, bigla na lang itong pumunta sa kaliwa ng bintana. So, masasabi mo nga bang haunted ang bahay na to? Yung sa lalaki kanina sa eksena, kung multo man yun, nakakatakot yun kasi bihoy mo nag-video ka and then biglang hihinto sa harapan mo. Di ba? Kahit pa paano, kung ako yun, makakahandam ako ng kaban na alis na ako kasi alam ng multo na pinagmamasdan siya at binibidyoan. Sana hindi na nasundan yung mga lalaki na nagbibideo. Ito ba ay residual energy dahil sa paulit-ulit na ginagawa nito kahit ilang taon na ang nakalipas? Nasa iyo ang pagpapasya. Museum Ghost. Ghost. Ang susunod na video ay nanggaling sa channel ni Nitro Saijo. Ang video ay uploaded 20 taon na ang nakalipas. At kahit nga may katagalan na ang account na to, ay eto nga lang ang nag-iisang video sa account niya. Ito ay kuha ng static cam sa Valentine Museum sa New York. Habang iniimbestigahan ng ghost hunters ang museo,
Panoorin ang rumehistro sa camera. Luma na to 2006. Hindi pa uso AI nito. Ano ba, may tao dun yun nga Oh. Parang hindi niya napansin. Sa gitna ng screen, makikita mo ang isa sa mga ghost hunters. Hindi niya alam habang nire-review niya ang footage sa hawak niyang camera. Doon na pala lalabas ang hinahanap niya. Sa gawing kanan niya, makikita mong bigla na lang lumabas ang isang figura na hugis tao. Kahit hindi pa man ganun kaganda ang quality ng kuha ng camera noon, ay mapapansin mo pa din ang paggalaw nito. Ang imahe ay dahan-dahang naglakad papalapit sa kanya bago ito mawala sa frame ng video. Kapansin-pansin din ang ibang kilos nito. Sa enhanced video, parang ang nagsashuffle ito habang naglalakad, swaying its body side to side. Bukod doon, ay makikita mo din na halos mag-blend in na ito sa dilim ng paligid. Ito ba ang impamosong multo ng Valentine Museum? Kung totoo nga ang footage na to, isa din to sa compelling evidence about paranormal. The Coach. The Coach. Naging mainit na balita at usap-usapan ngayon sa social media ang malagim na sinapit ng dalawang athlete mula sa isang prestihiyosong paaralan dito sa Pilipinas, kung saan ang team building lang sana nila na ginanap sa Dipakulao, Aurora ay nauwi sa isang matinding trahedya kung saan Trending na trending tong issue ko. ang buhay ang nasawi dahil sa insidente. Dahil dito, maraming katanungan ang mga tao na nais nilang masagot. At makalipas ang 3 araw matapos ng nangyaring sakuna, dito na nagpa-interview ang coach nila. However, sa interview na to, may kababalaghan din palang magaganap. I think responsible of me and correct of me to comply with Ateneo's direction. And May of course, dumaan. there was, a lot of people that Ni Anino. wondered why. Baka naman tao lang yun. Habang ini-interview ng reporter ang nasabing coach, marami ang nakapuna sa kakaibang pangyayari habang sinasagot niya ang mga katanungan ng mga reporters. Sa likod niya, makikita mo ang pagdaan ng anino sa refleksyon ng pinto o ng salamin. Naglakad ito mula kaliwa pa kanan. Kung titignan nga ay para itong babae na nakasuot ng scrub suit. Although sa tingin ko ito ay tao lang na nagdaan sa likod ng pintuan. Baka tao nga lang. Marami ang naniniwala na ito daw ay kaluluwa ng isa sa mga nasawing players sa nangyaring trahedya. Kung ganun nga ang kaso, ang ibig sabihin ba ay minumulto na din siya ng mga taong dating tinatrain niya? Ito ba ay kaluluwang sinundan siya at nang hihingi ng sagot sa mga katanungan kung bakit humantong sa ganitong trahedya ang sinapit nila? Sayang itong mga ito, nakakaawa. May mga pangarap, lalo na si Rene. Yung pangarap niya na gusto niya sana matupad, yung hindi na mangyayari. Ano sa Yung kay Divine naman, parang sa akin, kung bakit parang sa akin naman, dito sa isa kay Divine, ang nakakaano din sa part ng pamilya nila sa ibang bansa na, alam yun, na hindi na pumunta dito yung si Divine, baka dito pa rin yung pangarap para sa pamilya. Eh ngayon hindi na yung matutupad kasi wala na si Divine. humantong sa ganitong trahedya ang sinapit nila? Ano sa tingin niyo mga ka-goosebumps? Multo o tao? Sana'y mabigyan ng hustisya ang nangyari sa mga kawawang bata na sinusundan lang ang pangarap nila para sa pamilya nila. At sana'y mapanagot ang dapat mapanagot sa nangyari. Ganon pa man, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. We laughed for a moment and
Oh, 21-19. Sana ay kinilabutan ka sa mga Grabe. Ano yung last part? Anong tatlong nangyari sa dalawang bata? Sige, subscribe nyo. Goosebumps Top 5 yun. Thank you so much. See you in my next video. Mag-ingat po kayo palagi.